Hello po. Magandang umaga po sa bawat isa. Inayon po ang bawat isa na tumayo at magpagbasa po tayo sa Kawikaan 3:13 hanggang 20. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. 14, higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. 15, sa alinmang halahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay may papantay. 16, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. 17, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. 18, mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. 19, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. 20, dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli po, maraming salamat sa panibagong pribilehiyo na ikaw ay aming mapurihan at mapasalamatan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, ang iyong biyaya ay palaging nariyan. Ang pag-ibig mo ay wagas kailanman. Maraming salamat po sa iyong kadakilaan. Lord, sa umagang ito, patuloy po naming inilalapit ang aming kapatid na mabahagi ng iyong mga salita. Bigyan mo po siya ng karunungan at kalakasan nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po ang kanyang buong sambahayan at gamitin mo po sila para sa ikalalago ng iyong ministeryo. Maraming salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na sa bawat araw na kami nabubuhay sa mundong ito, palagi kang tapat kailanman, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan. Lord, sa umagang ito, na kami narito at magikinig ng iyong mga salita, ito po'y aming pangahawakan at mararanasan namin sa aming mga buhay. Dahil ang iyong mga salita ay tapat at totoo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. At nawa, Panginoon, ang katagumpayan ay aming makakamit at wala pong magagawa ang dyablo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa iyo namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsakba sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah! Sige po, purihin natin ating Diyos na buhay sa umagang ito. Yes, there is a reason for us to enjoy and rejoice in the presence of the Lord. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. We bless your name, O Jesus. Lord, salamat po sa pagkakataong ito muli, Panginoon. Maibigay namin sa iyo ang lahat ng pagsamba at papuri na aayon sa iyong kalooban. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, O God. Yes, O Lord. We bless you, Holy Spirit. You are welcome in this place. Yes, O Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Bless you, Holy Spirit. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay.
at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, O Diyos.
bless you, Jesus. At patuloy ka naming pupurihin sa umagang ito. Amen! Amen. Amen. Let's sing and dance in the presence of the Lord. Continue clap your hands to the Lord as an offering to the Lord. Woo! Woo! Aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pasubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Hinahanap-hanap ng buhay ko. Thank you, Jesus! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito.
aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sa kasalanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes, Lord. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo sa kasalanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo sa kasalanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Woo! Praise God. Praise you, Jesus. And praise you, Holy Spirit, for your presence this morning, oh God. Thank you for the joy. Yes, Lord. In worshiping your name, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng privilege, Lord, na binibigay mo sa amin. Na nakakapagsimba kami, nakakarating kami dito sa iyong sanktuaryo, Panginoon, para ibalik sa iyo ang lahat ng nararapat na papuri at pagsamba. Ngunit, Lord, nawa, O Diyos, sa bawat pagtayo namin, sa bawat pagtaas ng aming mga kamay, lahat ng ito, Lord, nagagaling sa puso namin. Nawa, Panginoon, walang mga pagpapaimbot, walang napipilitan dahil gusto kong gawin to kasi ganyan. Hindi ganun, Lord. Ang nais mo, di ba? Ang gusto mo yung may malinis na puso, may malinis na hangarin, may kasiyahan sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Hindi dahil kung ano yung meron kami, hindi dahil kung ano yung nararanasan namin, hindi dahil yun ang gusto mo, Panginoon. Kasi alam mo naman, Lord, lahat yung nangyayari sa buhay namin, di ba? Alam mo, kung lumaranas kami ng mga pagsubok, lumaranas kami ng paghihirap, ng pagkukulang, lahat ng ito, alam mo, Panginoon, ang nais mo lang, Lord, yung pakausap ka namin. Yung ibigay namin sa iyo yung buong buo, yung buhay namin. Yun lang yung nais mo, di ba, Lord? And sabi mo, ikaw lang bahala sa mga susunod pa. Kaya naman, Lord, sa magang ito, Lord, patuloy kami nagpapasaliksik sa iyo, Lord. Patuloy namin isinusurrender sa iyo ang lahat. Lahat sa buhay namin, Lord. Ikaw nawa, O Diyos, ay siyang kumilos at maglinis nito, Lord God. Yes, O God. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat
nababati ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, puso ko ay iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay nilingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon,
Pwede ba nating awitin minsan pa yung koro niya? Sabay-sabay tayo. With one voice. Surrendering to the Lord our God. Na wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Yes, Lord. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Praise, praise His holy name. Jesus, yes, oh God. We bless your name, oh God. Praise you, Jesus. Hello, magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magpapasimula sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po'y mananalangin muna. Ipag-pray daw po natin si Brother Don. Naging positive po yata siya sa COVID na nasa Saudi ngayon. Sige po, tayo po yumukot manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Lord. Panginoon, maraming salamat sapagkat mayroon kaming Diyos na inaasahan, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, nandyan ka sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa aming kapatid na to, Panginoon, na ngayon na naging positive na si Don Ponyo, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, healing flows, Lord, ang siyang igawad mo sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ipuin mo siya mula ulo hanggang talampakan at ang virus na to wala nang magagawa sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kang kumilos, patuloy kagalingan ng siyang igawad mo sa kanyang buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, mayroon ka pang magandang plano sa batang ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa aming mga kapatid, Panginoon, na mayroong mga karamdaman, mayroong mga prayer requests. Alam po namin, Panginoon, kumikilos ka sa kanilang buhay, Panginoon, at mayroong kang gagawin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy, ikaw ang siyang mangunguna sa sambahan na ito, Panginoon, and dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, walang negative mindset ang siyang may lalagay sa bawat isa sa amin. Kung hindi, Lord, lahat ng iyong mga salita ay tunay na ma-absorb po ng bawat isa sa amin at ito'y magagawa namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam po namin mayroon kang magandang plano sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, sa umagang ito, anuman ang aming mapapakinggan, dalangin po namin, ito'y gagawin namin sapagkat, Lord, ito'y gusto mo na gawin namin. Kaya, Lord, sa umagang ito, i-ready mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, nang sa ganoon, Panginoon, ang iyong mga salita, tunay na pumasok sa aming mga buhay at ito'y magagawa po namin, Lord. Kaya, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin, anointing and power, Lord, ang siyang igawad mo sa aking buhay, Panginoon. Bawat salita ay manggagaling sa iyo, Panginoon, sa iyong katalinuan. Kaya, Lord, binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan po, muli po, magandang umaga sa bawat isa. Napakabilis po ng araw, amen po ba? Actually po, nung Sunday, basta matapos na si Kong Soydi, ang sabi ko po, ako na ang isasalang niyan. Sabi ko sa isipan ko, ako na isasalang. Alam po ba ninyo, nung Sunday na yon, yung gabi,
simula nun, yung tulog ko hindi na maayos. Ang hirap po pala magsalita, no? Kasi po, ang totoo nito, ito yung kinakatakutan ko. Isa sa kakatakutan ko. Yung tatayo at magsasalita sa maraming mga tao. Kasi po ako po ay mahihaing tao. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, no? Ako po si Brother Harris pala. Ako po yung lingkod ninyo ngayon. At hindi po natin makakasama sila pastor ngayon kasi busy sila. In-invite po sila sa isang church at sila po yung mag-ordain ng mga pastor. Kaya po wala sila ngayon. No? So itutuloy ko lamang po. Ang totoo po nito, ayaw na ayaw kong tumayo kasi po ako po yung isang solid kapampangan. Solid ko pong kapampangan. Iso pong magsalita ako, sigurado, minsan, iso nga atin yung age, dadayo kitang age. For example, maal ako. Malo yun po, minsan mag-pray ko. Naku pong ka-energy mag-pray. Maal na maal ka namin, Panginoon. Tapos po i-erase, talagang pagtisti na ako. Ay, Kuya Aris, maal ko na. Kaya po, medyo natatakot akong tumayo sa maraming tao kasi nga po, ganon medyo kapampaan. Pero sana po, ngayong umagang ito, pagka nawala yung age ko, ilagay na lang ninyo, no? Huwag niyo po akong tawanan. Pero mamaya po, pwede niyo po ba akong kausapin? Brother Aris, yung lahat, mayroong age lahat. Yan, dapat ganun. Pero turuan niyo po ako, sabihin niyo po sa akin, para naman medyo maayos ko po ang aking pagsasalita. Amen po ba? Amen po ba? So huwag niyo po akong pagtatawanan. Pero alam po po, sa bawat isa sa atin, mayroong message ang ating Panginoon. Mayroon siyang gustong ipagawa sa bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo, itong message na to, ang ating mapapakinggan ngayon, nung ibigay sa akin itong topic na to, sabi ko, mahirap na topic to. Kasi po, unusual na naririnig sa likod ng pulpito. Hindi po siya naririnig madalas sa likod ng pulpito. O kung marinig man po natin, parang ano lang siya, pang sub-points lang, mga ganon. Pero ngayon po, magiging topic natin siya. Kaya ang sabi ko, nung ibigay sa akin ng topic na to, parang sabi ko, mahirapan yata ako nito. Kaya nga po, hindi ako natulog. Isang linggo, wala akong tulog nito niyan. Kapag po natumba ako dito, Babang Bonnie, palitan mo ko na. Kasi po, wala pa akong tulog. Pero, praise God, ang sabi ko po, paano ko lalagyan ng laman ang topic na to? Ang sabi ko, napakahirap niyang lagyan. Pero alam po ba ninyo, ito yung napakaganda. Kapag ka si Lord ang magsasalita, pagka ang kanyang mga salita ay talagang may babahagi, mayroong kapangyarihan. Alam po ba ninyo, nung napag-aralan ko to, napakaganda ng plano pala ni Lord. Napakaganda pala ng message na to. Kapag ka nagawa natin to, talagang tunay na mayroong gagawin sa iglesyang ito ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, gumanda. Maraming salamat, Mark. So, itutuloy ko po, no? Ang ating pong team sa buwan na to, my community, my responsibility. Amen po ba? Kung naaalala natin, nagsimula si Ate Mel doon sa my community, my responsibility. Kapag ka po my community, ang ibig sabihin, sinabi nga ni Kong Soydi, hindi lang yung kapitbahay, marami po yan, malawak po yan kapag ka pinag-uusapan natin yung community. Amen po ba? Minsan nga po, sabi nga, yung mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, yun ang community. At ang sabi ni Timel, hindi aksidente daw kung bakit kayo dinala dyan sa lugar na yan, kung nasaan ka ngayon. Hindi aksidente, kasi mayroong gustong ipagawa si Lord sa iyo dyan. Amen po ba? Ngayon nga lang po, my community, my responsibility, ang ibig sabihin po niyan, ang katabi mo ngayon, responsibilidad mo yan. Ang katabi mo ngayon, responsibilidad mo yan. Kasi po, bakit? Kapag ka po natulog kayo, tapos hindi po makakapag-focus yan. Ikaw naman, nakatabi, kapag ka nakita mong natutulog ang iyong katabi, gisingin mo naman para makapakinig siya ng maayos sa salita ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo, mayroong isang young people. Mayroong service dati doon sa Camachiles. Yung church natin doon. Habang nagsasalita yung preacher, talagang mayroong isang young people, nakaupo siya. Kami, nakikinig kami, biglang
kumulbog, bug. Ay, ano yun na? Ngayon po pala, yung isang young people, nakahiga sa ano niya, tapos yung upuan niya, natulog. Yung buong service medyo natakot, kala nila, ano nangyari? Kaya po, sa bawat isa sa atin, ang ating mga katabi ngayon, responsibilidad natin yan. Amen. Huwag nating istorbuhin yan, huwag nating kwentuhan yan, sapagkat ang salita ng ating Panginoon napakahalaga. Amen. Amen po ba? Kapag ka natutulog yan, gisingin natin. Amen. Si Pastor Dave po, kapag ka sumisigaw siya, may nakikita siyang natutulog. Ganun po si Pastor Dave. Kapag ka sumigaw siya, alam nyo, mayroon nang natutulog niyan, ang sabi niya. Kasi nga po, ayaw niya na mayroong matulog sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay napakahalaga. Amen po ba? Kaya sa bawat isa sa atin, kapag kainaantok tayo, purutin natin yung sarili natin para hindi tayo makatulog at mapakinggan natin ng the best ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So sa bawat isa po sa atin, my community is my responsibility. Ang community po natin, responsibilidad po natin. Amen po ba? Ang sabi nga po ni Timel, maging ilaw tayo at maging asin ng sanlibutan ito. Amen po ba? Kailangan nakikita sa iyo kung ano yung dapat. Yung bilang Kristiyano nakikita sa iyo, yung liwanag ng isang Kristiyano nakikita sa iyo. Amen po ba? Tapos si Kong Soydi, ang sabi niya, kailangan i-share natin ang good news. I-disciple natin ang mga tao. At nang sa ganon, maligtas din sila sapagkat responsibilidad natin sila. Amen po ba? So sa bawat isa po sa atin ngayon, kailangan magkaroon ng bigat. Ang topic natin ngayon, ang team natin na may community, may responsibility. Amen po ba? At ngayon naman po, ang pag-uusapan naman po natin is ito. Small church. Tinatawag po natin ngayon na sa iba, life group. Sa iba naman, o sa atin, cell group. Yan ang tawag natin ngayon. Amen po ba? Marami ngayon na nagsi-cell group dito. Mayroon din na mga hindi pa. Sana ngayon magkaroon tayo ng puso na sasali sa mga cell group. Amen po ba? So ngayon, sige, magpapasimula po ako sa ating topic. Nagpatanggal lamang po ako ng kaba. Kaya medyo napahaba yung introduction ko. No? So sige po, tayo po tumayo at magkipagbukas po kayo sa salita ng ating Panginoon sa Gawa 2. Sa talatang 41 na po hanggang 47. Ayan. Ang sabi po niya dito, basahin ko po, Gawa 2, verse 41 hanggang 47. Ang sabi po niya, kaya't mga tumanggap sa sinasabi ni... Kaya't ang mga tumatanggap sa sinasabi niya ay nagpapabautismo at nagdadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Take note nyo po, no? Isang araw daw nadagdagan ang mga naligtas ng 3,000. Ayan. Tapos sa 42, nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Sa 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ng ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pagbibilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipiraso ng tinapay sa kanyang mga taanan. So, tigil lang po akong konti, no? Nagpipira-piraso sila ng tinapay. Ito po yung tinatawag natin ngayong banal na or communion, yun po yung banal na hapunan. Ito po yung pong banal na hapunan noon, yun ang hindi po yung katulad sa atin. Noon magpe-fellowship, kakain muna sila ng maraming pagkain, tapos pagkatapos doon sila magbabanal na hapunan. So sige po, itutuloy ko. Sabi po niya Sabi po niya sa 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ang Panginoon ang mga inililigtas. Ayan, sige po, pwede na pong maupo ang bawat isa sa atin.
So araw-araw po mayroong mga naliligtas noong panahon na yon. Kaya po sa umagang ito talagang excited ako sapagkat ito yung nagiging message ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Open ko lamang po yung aking topic. So binigyan ko po ng pamagat ang ating pag-uusapan ngayon is open your house for the kingdom. Buksan daw po natin ang ating mga tahanan para sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Ito po yung tinatawag natin ngayong cell group. Alam po ba ninyo, nung ipakita sa akin ni Lord itong message na to, itong sabi niya, buksan mo ang iyong tahanan sa aking mga salita, namangha ako at nalungkot ako. Totoo po nito, nalungkot talaga ako. Kasi po, ipinakita sa akin ni Lord dito kung saan natin binubuksan ang ating mga tahanan. Saan kaya natin binubuksan ang kanya-kanya nating mga tahanan? Alam po ba ninyo, minsan sa bawat isa sa atin, lalo na yung mga kapampangan, no? Talagang pagdating sa pagbubukas ng tahanan, talagang ano yung mga kapampangan? Talagang akit mo, welcome na welcome ka kapag ka binukla dimbaleda rin kapampangan. Manutang lapuren para mo papagmirendan do rin karelang kay. Kapag ka po nagbi-birthday, no? Talagang bukas ang ating ini-invite natin yung maraming mga tao. Kasi birthday ng ating kapatid at gusto natin na makasama natin sila sa ating mga kasiyahan. Amen po ba? Talagang i-invite mo lahat ng mahal mo sa buhay ang mahalaga sa iyong mga buhay. Di po ba? Yung mga kaibigan mo, yung mga birthday, kailangan makasama mo sila. Talagang bukas na bukas ang iyong tahanan para sa kanila. Nakikita niyo po ba ang ibig kong sabihin dito? Tapos mayroon darating na barkada lang. Bibisita ang barkada. Bibisita ang barkada. At ang may bahay, alam po ba ninyo, bibili siyang isang case, 2 case, 3 case na Coke. Maglalasing sila ng Coke. Pare. Tapos manguutang lang. Bukas na bukas ang tahanan, napakaganda, napakasarap, di po ba? Bukas na bukas ang tahanan. Tayo po kaya saan natin binubuksan ang ating kanya-kanyang mga tahanan? Pinapakita sa akin ni Lord dito Pinakita sa akin ni Lord. O nga Lord, no, saan kaya namin binubuksan ang aming kanya-kanyang mga tahanan? Kay Bapang Boni po, na-bless ako kasi ang sabi niya, minsan kaya tatamong kaya kami. Sa amin tayo mag-cell group, sabi niya. Pag ready na kaya po sigurong sigang manok. Anya po kasi mag-cell group kami kaya Tangkarela. Pagluto na kayong sigang manok. Karin po ba may katakman sigang manok? Kanya man pala yung sigang manok. Di po ba? Talagang atakman kaya po italuto ng Bapang Boni. Bubuksan na po itang Karelang Bale para kayong cell group. Alam po ba ninyo, eto, kay Tito Obet po, no? Tito Obet po, yung tulutan mo ko, no? Isi-share ko lang po si Tito Obet, no? Si Tito Obet nung mga matagal-tagal na panahon, or dun sa buong pamilya niya, nakita ko po yung napaka-welcome sa bahay nila. Lahat pumupunta. At alam po ba ninyo, mga young people noon, balik-balik sila doon. At nagtatanong ako, bakit gusto nila yung bahay na yun? Bakit gusto nila na laging pumupunta doon? Alam po ba ninyo, nagtaka ako Tapos po one time, napunta ako doon sa lugar nila. Ganito pala dito, kaya pala binabalik-balikan. Kasi po, napakabait po pala ng pamilya nila. Talagang kahit na wala na sila, hindi naman sila ganun sa financial, no? Pero alam ko, i-bless ni Lord yan. Talagang magpapamirenda, magpapalabas pa rin sila. At alam po ba ninyo, dumating yung time na kapag mayroong birthday doon, ini-invite po nila kami. At hanggang ngayon naman po, ini-invite nila kami kahit walang birthday. Alam po ba ninyo, dumating yung time na mayroong birthday, no? Lagi. Mga ilang beses siguro yon. Dumarating kami doon.
medyo mayroong nagkakainuman ng Coke. Talagang medyo, ang maganda naman po doon, habang umiinom sila, hindi sila yung maingay na umiinom. Mayroon po kasing maingay na umiinom. May birthday, no? Siyempre darating kami, no? Kasama ko si Pastor, dumarating kami. Sila, basta nagiinom lang. Alam po ba niyo, hindi po namin sinabi sa kanya na, hindi po sinabi ni Pastor sa kanya, Brother Obet, hindi tama yung pag-iinom na yan, paglalasing na yan. Dapat hindi po namin sinabi yon. Alam po ba ninyo, dumating yung time na si Tito Obet, ang sabi niya, mula ngayon, wala nang iinom sa bahay na to. Close! Sinarado ang bahay sa inuman. Nakita niyo po ba yon? Yung bahay niya, open talaga kahit sa ano. Open, pero dumating yung time. Ang bahay po pala dapat pala natin, hindi lahat open. Kailangan mayroon ding close. Amen po ba? Nakikita niyo po ba? Ang bahay napakalaga sapagkat po ang bahay natin, kung anong ipapasok mo dito, siya yung lalabas. Kagaya po ng buhay natin, kapag anuman ang ipasok mo dito, sa puso mo, yun ang lalabas, ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya po kailangan maging maingat tayo kung ano yung ipinapasok natin sa bahay natin. Amen po ba? Ano po ba ang pumapasok sa kanya-kanyang bahay natin? Ano po ba ang nangyayari sa loob ng bahay natin? Sapagkat kung ano po yung ipinasok mo sa bahay mo, siya yung lalabas. Ang ibig ko po sabihin, siya yung lalabas kung ano yung magiging bunga ng kabuuan ng pamilya mo. Kapag ka naging inopen mo yung bahay mo sa paglalaseng, sa pag-iinuman, ang yung mga anak, ang yung pamilya, hindi ko alam kung anong yung mangyayari. Minsan alam po ba ninyo, manguutang ka na lamang para lamang kakalungkot, no po? Kakalungkot. Pero ngayon po, hindi ko po kayo sinusumbatan dito. Ginigising po tayo ni Lord kung saan natin binubuksan ang kanya-kanya nating tahanan. At ang nakakalungkot pa po dito, minsan nabubuksan natin ang ating tahanan para magamit ni Satanas sa kapahamakan ng marami. Nakita niyo po ba yon? Nakikita po ba ninyo yon? Hindi, minsan. Kala natin parang napakasimpleng bagay lamang. Pero minsan mayroong nangyayari na hindi natin alam na gagamit ang ating mga kanya-kanyang bahay. Example na lamang po, sino yung mga nagtitinda dito? Hindi ko po kayo sinusumbatan. Sino po yung mga nagtitinda dito? Alam po ba ninyo, kapag ka nagtitinda tayo ng mga alcohol, nagiging bahagi ka ng kapahamakan, ng kaguluhan ng pamilya. Ay, hindi naman siguro, sayang naman kasi yung kikitain ko. Di po ba? Sayang naman siguro na kesa naman doon sa hindi Kristiyano, mapunta yung kikitain. Kukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Kesa naman doon sa hindi Kristiyano, hindi sa akin na lang mapunta. At least, mabless pa yung aking pamilya at yayaman pa ang aking pamilya. Minsan po nakikita natin parang napakasimple lamang. Pero hindi mo alam, ginagamit ka na ng kaaway. Ginagamit na ng kaaway ang iyong tahanan. Para sa ikakasira ng maraming pamilya. Mayroon pa nga po, yung iba, kung paano nila i-open ang kanilang mga tahanan. Sa sugalan, minsan yung bahay nila talagang, alam ko naman po dito sa ating sa bawat isa sa atin dito, wala naman mga ganon di po ba? Sugalan, talagang ino-open po nila. Magdamagan, sugalan. Hey? Inuman, magdamagan. Open na open ang kanilang mga tahanan. Di po ba kayo malulungkot? No? Kaya po nung ipinakita sa akin ni Lord to, oo nga Lord, no? Alam po ba ninyo, minsan, meron akong isang dinisciple, no? Dumating yung time na nag-birthday siya. In-invite po ako, no? Alam po ba ninyo, dumating yung time na nung nandun na ako sa bahay nila. Alam po ba ninyo kung nasaan ako? Nandun ako sa kusina. Pinaupo ako doon sa kusina. Ang sabi niya,
Koy, bahala na ka nung nanunggawan mo. Sabi na po ka na ako. Tapos ito pong barkada ng Kai, kaila kita luklukan, talagang mag-celebrate lang, magsaya lang kita. Yako po kita akong Kai. Naman po kitang Kai, leader ko siyempre. Pero hindi po, hindi naman po ako parang yung, bakit ganyan? Ewan ko po, bakit ko lang hindi makalimutan yung sitwasyon na yon, no? Yung parang, ba't ganun? Yung parang, kasi parang nakita ko po doon kung sino yung mas mahalaga, kung sino yung mas ipinapasok, di po ba? Buti na lang po, tama yung salita ng ating Panginoon, no? Kapag pumunta ka daw sa isang handaan, kailangan wag kang uupo doon sa anong upuan. Kailangan doon ka lang muna sa likod para hindi ka mapaiya, baka paalisin ka. Nasa salita po ng Panginoon yun. Ang nakita ko po doon, kung sino yung mas open doon sa bahay. Amen po ba? Kung sino yung mas mahalaga doon sa dinidisciple ko na yun. Kakalungkot po. Pero hindi naman po ako nagtampo doon, hindi ako nagpapaano doon. Pero yun lang ang nakita ko, parang yung kapag ka nag-invite ka ng tao, okay lang po sana kung talagang pantay-pantay pa eh. Pero dumating yung point na parang mas nakita mo yung mas mahalagang tao doon. Amen po ba? Nakikita niyo po ba yung ibig ko sabihin? Kung sino yung mas binibigyan natin ng alaga, ino-open natin ang ating kanya-kanyang tahanan. Amen po ba? So sa bawat isa po sa atin, kailangan sa umagang ito, makuha natin kung saan po ba natin talaga dapat i-open ang ating mga tahanan. Amen po ba? Saan niyo po ba ngayon binubuksan ang inyong mga kanya-kanyang tahanan? Alam po ba ninyo ang mga mananampalataya noon, doon sa time na yon, yun ang time na talagang inuusig sila. Talagang ang mga Kristiyano noon, dumating yung time na pinagpapapatay sila. Kaya nga po dumating yung time na sa kanya-kanyang bahay na lang sila nagsi-cell group. Nagtatago po kasi sila. Tayo po ngayon, napaka-open po ng ating mga tahanan. Walang adlang, no? Paano po kaya kung kapag ka nag-open ka ng papatayin ka? Mag-o-open pa po ba kaya tayo? Ngayon lamang di po ba? Open na open, pero hindi natin kayang i-open sa salita ng ating Panginoon ang ating kanya-kanyang mga tahanan. Alam po ba ninyo, araw-araw daw mayroong idinadagdag na mga mananampalataya nung araw na yon. Kasi po, alam po ba ninyo, nung time na yon, dumating pala po yung time na yon, sabi-sabi nila, nag-usap daw si Satanas ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, patayin natin lahat ng mga mananampalataya. Patayin natin. Alam po ba ninyo, nung pinapatay nila ang mga mananampalataya, dumating yung time na dumami ng dumami ang mga mananampalataya. Hindi nila napigilan ang salita ng ating Panginoon. Tapos dumating yung time, ay hindi effective ang patayin natin ang mga mananampalataya. Ang gawin natin ngayon, ang mga mananampalataya, gawin natin silang relax. Yung tipong pag nag-church, uwi, okay na, nag-church na ako. Sobra na Lord kapag may kaya ko pa. Sumobra na ako sa paglilingkod. Tama na yung Lord, yung isang oras kalahati, naglingkod ako, okay na yung Lord. At ang mga Kristiyano biglang tumumal ang pagdami. Ang church po, alam po ba ninyo ngayon, ang church daw dati, ang pinakamarami sa 150, marami na ang mga mananampalataya kapag ka 150 ang yung membro. Pero ngayon po, nang dahil sa mga cell group, nang dahil sa mga live group, alam po ba ninyo, mayroong mga churches ngayon, 30,000. At ang mga mananampalataya ngayon, hindi na sila magkasya sa kanilang mga church. Kay Pastor Oriel, alam ko po, nasa 30,000 na po sila. Dito lamang po sa Magalang kay Pastor Mark, isa katao po, alam po ba ninyo, isang leader, ang disciple niya nasa 500 that time. Hindi ko po alam kung matagal-tagal na po, ewan ko po ngayon kung ilan na. At ito pong taong to, napaka-busy tao. Pero 500, disciple lang niya yun, 500. Wow, Lord, sabi ko, may inggit ko, bisa ako rin mag-disciple makantakarakal para kayong karangalanan ng Ginoo. Dahil po ka rin cell group, marakal na may kaya ngayon
Linagong Church. Ako po, blessed na ako man po karin pengari ko. Ita po kasing balemi, open na open niya pangaras king cell group. Anya pong time na mag-cell group lagi kami, reng kababaihan, cell group ng Timelang po yung mother. Mag-cell group lagi kami, dintang itang time na nilipat, di po itang cell group da, kitang shop na pong darang malu, linipat di po itang cell group. Sabi ng tatang ko, linipat nung mag-cell group yung mamo, kita lang shop na ko nung darang mong malu. Ko po ang tatang ko, melong po, iya, balami na buring mawala itang cell group kitang balemi. Aro! Tapos po kami, datang di-disciple ming pastor young people, mag-cell group kami kitang shop mi ka rin. Kitang shop mi kayang Saudi. Doon sa shop po namin, sa Saudi. Pagka po nag-cell group kami doon, bakas-bakas kami 20-20, sali kami po chichirya. Talagang gisanan ming 150 pesos sa chichirya. At hindi naman pong coke kanita ito. Merong coke naman po yun. Alam po ba ninyo, pagkatapos ng cell group namin, kabukasan, napakadumi at maraming mga langgam. Yung tatay ko nilalanggam kapag ka nagtatrabaho. Pero minsan, pinagsasabihan niya kami. Pero alam po ba ninyo, hindi niya sinasabi na, yan ako mag-cell group kayo, mga ngalat kayo muna, daral dumarami yung mga langgam dito. Yung mga ganon. Tatang ko po kasi pagka naburi, talagang palakuhaan na ka, makanya. Pero yung cell group po, alina, yan nasasabihan mga kanta. Pisasamsaman niya po yung cell group kayong Saudi. Idara ko pong malu, balo na yata yung sekreto na. Kaya betaya rin po kayo idara kong malu Balo na po yata yung sekreto na ning blessing na. Talagang iketang shop na karino de la reta cell group. Malo na kasi itang pagpapala, chuya king cell group. Tamo po, mananampalataya, minsan tamo balo. Itang cell group, atin niya palang kalagi pa pagpapala. Kaya po kapag kaing cell group, isamsaman tayo, nung no ka rin tamo dapat. I-open tayo kaya katamong bali. Amen po ba? Ima ko po balo yo. Isang mag-cell group kami, ma, pagluto mo kaming lugaw, yan. Ima ko naman kanta, talagang pagluto. Maning daratang itang ma, ala palang budget, talina. Ay, kasi tutunay ni mapagalan. Mapagalan na po. Pero po hanggang mapagal niya, nung kumigbayo isip, or may kabadya, pagluto na ako pa rin. Makanyang lakasuporte pa ang aras king cell group. I enjoy niya po yung cell group king Saudi uling kareng suportada po rin kaya kaming kay karin. At ngayon po, magbunga. Ang gagawa ng Lord ketang lugar ita. At balo ko po tinya panggawa ni Lord ketang lugar ita. At emo ketang lugar ita. Yung buong JCICM at tinya pong papakit ni Lord karimbaut metong kaya katang. At tinya pong buringgawan. Mayroong gustong gawin si Lord sa iglesyang ito. Amen po ba? Sa Saudi po, marami pa po kaming gustong abutin doon. Alam po ba ninyo, ang mga cell group namin doon, ginagamit po namin parang pangkuha ng mga kaluluwa. Alam po ba ninyo, hindi po alam ng tatay ko, kasama po natin ngayon, para makasama natin yung tatay ko, yung cell group natin dalhin natin doon sa amin. Itatam ko naman po, yung Delamita cell group, may kiabeya. Tapos po, retalikuan medyo may ngarimlano man. Ibalik tayo ta cell group kitang kaya, bata maging mapalila ulit. Wala mo po yung cell group, Alam po ba ninyo, ang totoo nito, sa mga dinidisciple po namin ni Pastor doon ng mga tatay, hindi po sila parang, kung titingnan mo sila, parang imposible na magiging Kristiyano sila. Pero ngayon, sinasabi po nila, salamat, mayroong cell group. Mayroong life group, sabi nila. Kasi, kung walang cell group, saan kami kaya ngayon, sabi po nila.
Nakakataba po ng puso kapag mayroong mga nagsishare ng mga ganon. Amen po ba? So sa bawat isa po sa atin, napakalaga. Nananawagan ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipinapakita ni Lord kung saan mo binubuksan ngayon ang iyong tahanan. Kung anong klase ang ipinapasok mo sa iyong tahanan. Pero ngayon, nananawagan ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Buksan mo ang iyong tahanan sa kanyang salita. Buksan mo ang iyong tahanan sa kanyang kingdom. My community is my responsibility. Buksan mo ang iyong tahanan sa kanyang mga salita. Minsan po ba, sa puso, sa isip natin, dumating yung time, buksan ko kaya ang aking tahanan sa cell group? Dumating po ba sa isip natin yun? Pero kapag magse-celebrate tayo ng mga birthday, 1 month, nag-prepare na tayo, di po ba? Pero kapag i-open mo yung bahay mo sa cell group, ano yung klaseng paghahanda? Or iniisip mo pa ba kaya yun? Lord, welcoming kaya kang salita, kaya ka na akong bali. Buri kayong buklating ka na akong bali, kaya kang salita. Saan po ba ninyo kapag binuksan natin ang kanya-kanyang tahanan, multitude is coming. Multitude is coming. Kaya po nananawagan ng ating Panginoon ngayon na buksan ninyo ang inyong tahanan sa cell group. Kaya po, ang totoo nito, naging excited ako sa message na to. Nung una kong makitang sabi ko, Lord, masakit siya ini. Bala mo, kaya adi ng laman. Pero niya pong papakit niya ka na akong Lord din eh. Hindi niya palang burin magawa kay ng iglesia ngayon ni Lord. Burin na yung i-bless si Lord yung iglesia ngayon eh. Mumuna tamo pong puntos. Bakit tayo kailangan ibuklatin kaya katamong bali, kayong cell group? Kasi po, munang puntos for the multitude. Multitude is coming. Naalala niyo po ba yung, hindi ko po alam kung napanood ninyo yon yung nung nag-message ako minsan, midweek service, about kay Job. Sabi ang nangyari kay Job doon, nawala lahat sa kanya. Nawala lahat. Ang daming mga pagsubok na dinaanan niya, nawala lahat. Pero alam po ba ninyo, pinalitan ni Lord ng higit pa. Doon, yung yaman niya, pinalitan pa niya. Alam po ba ninyo, doon sa message na yung pinakita sa akin ni Lord, na ang church natin, ang daming mga pagsubok na pinagdaanan natin. Alam po ba ninyo, sabi ko nga, naiyak-iyak talaga ako yung pastor natin, talagang gupong-gupo na, pero talagang tumatayo at naglilingkod. Ang church na to, napakaraming mga pagsubok ng pinagdaanan. Pero yung message na yun, sinasabi niya, mayroon siyang magandang plano at mayroon siyang gagawin. At ang multitude, ibubuhos niya dito. Ang sabi po niya doon sa message na yun, parang nawalan ka ng leader, na parang inaasahan mo na mag-guide sa'yo, nawalan. Pero alam po ba ninyo, sabi ko nga doon, huwag kang malungkot sapagkat papalitan ng Lord yon nang masigit pa doon sa leader na yon. Amen po ba? Papalitan ni Lord lahat ng mga nawala. At ito na po yung time. Multitude is coming. Revival is coming in this place. Amen po ba? Ang problema, nasa iyo ang susi. Hawak-hawak mo ang susi. Amen po ba? Hindi makakapasok ang multitude kapag kahawak-hawak mo lang ang susi. Amen po ba? Alam po ba ninyo, ang cell group, ito yung tinatawag nilang pintuan ng iglesia, ng church. Ito po, literally, dalawa yung pinto natin dito. Dalawa ang pinto. Pero kaya po natin paramihan ang pinto na yan. Ang totoong pintuan po ng church is yung cell group. Kapag mayroong pumasok doon sa cell group, mayroong nabuksan na cell group, mayroong papasok doon at makakapasok sila ng church.
Bibigyan ko po kayo ng example, magandang testimony, no? Doon sa mga idini-disciple po namin ni Pastor ngayon ng mga tatay doon sa Saudi. Alam po ba ninyo, nung una namin buksan yun, yung cell group na yon doon sa Saudi, nung buksan ko yon, 2 lamang na tatay. Ang alam ko, si Brother Richard tsaka si Jomar. Kasi po sabi ni An-An, kung Aris sabi na, tayo mo naman discipling ka na akong asawa, sabi na. An-An po sinabi na ka na ako ito. Ay bawa, sige, sabi ko naman. Willing ko po hanggang medyo tatakot kong bagya kasi medyo kaya lang bagya. Pero ako po ba, Lord, pa-discipling kayong asawa niya? Alam naman po kukwento ka na ako. Pero balo ko po magana kaya po yung Brother Jomar. Anya, mas lalo na pong papadisciple ka na ako. Bari nyo po talagang, minta kami kaya tambalera, yung balera po, upaan di mo, talaga na mo pong kalati. Mga niyan po siguro ka, sakto kami po, saktong-sakto lang po kami. At Emer, naintindihan mong kapampangan? Kakapampangan ako minsan. Napakalit, 2 lamang po sila. Kaming Brother Dodong, pintalan mo po kaya tambalera. In-open po namin yung cell group. At ang mindset po namin, may disciple lang yung asawa ni An-An. Ba? Kapag ka po pala may nabuksan, mayroong pumapasok. Huh? Wow, Lord, anong nangyayari? Sabi ko, parang lalo yata akong natatakot. Kasi po, bigla sabi ni Brother Richard sa akin, nakipagkwentuhan ako kay Bapang Ompong, ang sabi niya, kay Bapang Joel, tsaka kay Bapang Rod, ang sabi niya. Sabi ko sa kanila, sa linggo diyan kami magsi-cell group, ang sabi niya. Tapos sabi naman daw nila, oh sige. Pero ang totoo po, tatago daw sila kapag pumunta kami doon. Pero nung dumating yung time na ng Sunday, pumunta po kami doon. Doon sa kila Bapang Joel. That time, ano po sila, medyo naglalasing po sila ng Coke. Yan. Maraming mga Coke talaga. Walang araw na hindi sila naglalasing ng Coke. Pero, nung buksan po namin doon sa lugar na yon, si Bapang Rod, talagang ayaw niya lumabas. Sabi niya, susunod na ako, pare. Susunod na lang. Pero pagka may binubuksan si Lord, hindi mo siya mapipigilan. Alam po ba ninyo, lumabas siya. Sabi niya, ayaw kong nang pinipilit eh. Sabi niya, gusto ko yung kusa ako. Pero alam po ba ninyo, nung nag-share siya, ang sabi niya, pero gusto ko ang cell group na to, tuloy-tuloy na. Kasi gusto niya pong napapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Tapos bigla, mayroon namang pumasok na naman. Yung kuya ko naman, tapos si Bapang Bonnie, ngayon talagang multitude is coming. Si Bapang Bonnie, si Jared talagang nagsishare po siya. Pasensya na po kayo, sila yung sinishare ko kasi sila yung nakakasama ko lagi. Ano po. Si Jared po, sabi niya, saya ko sa pamilya ko, sabi niya, kasi kikita ko yung saya, nakikita ko yung kapag ka Sunday, normal na yung Sunday na mag-church kagad. Si Bapang Bonnie, napakasaya niya, yung pamilya niya, talagang nasama niya sa iglesyang ito. Multitude is coming. Amen po ba? Kapag ka mayroong nabuksan ng ating Panginoon, hindi mo siya mapipigilan. Alam po ba ninyo, yung kuya ko, nakakasama ko na rin sa cell group. At nakakapag-church na rin. Ilan po kaya yung pwedeng pumasok doon sa pintuan na bubuksan mo? Sabi ko nga po sa inyo, yung susi, hawak-hawak natin. Amen po ba? Hawak-hawak lang natin. Si Lord gusto niyang ibuos ang multitude. Gusto niyang ibuos ang revival dito sa dakong ito. Kaso hawak mo ang susi. Hindi mo isinusuksok at binubuksan ang pinto ng iyong bahay para mabuos ang multitude. Para pumasok ang multitude sa iglesyang ito. Napipigilan ang multitude sapagkat hindi mo pa nabubuksan ang iyong tahanan. Paano ko bubuksan ang aking tahanan? Alam po ba ninyo, napakasimple lamang. Mag-invite kayo ng leader. Kahit 2 lang kayo ng anak mo, 1 ka lang, pa-disciple ka lang. Hintayin mo kung ano yung gagawin ni Lord. Huwag mong isipin na mag-i-invite ako ng marami. Huwag muna. Ang isipin po muna natin, buksan natin
natin ang ating kanya-kanyang tahanan para sa sakarian ng ating Panginoon. Sapagkat napakahalaga ng yung tahanan sa salita ng ating Panginoon. Ito yung susi ng multitude, ng maraming kabataan, ng maraming mga tao na maliligtas. Ang susi ang yung tahanan. Buksan po natin ang ating tahanan. Hindi ko po kayo dito parang sinusumbatan. Bakit hindi ninyo binubuksan? Hindi po ganun. Nangungusap po ang ating Panginoon ngayon. Mayroon siyang gustong gawin sa ating iglesia, sa ating sa ating community. Kaso po wala, nakita ko, sabi ko nung nag-message ako noon, pararamihin ni Lord yan, ang sabi kong ganun. Pero hindi po pala si Lord lang yung kikilos. Dapat po pala mayroon tayong gawin. Dito sa message na to, ipinakita niya na kailangan buksan po natin ang ating kanya-kanyang tahanan para sa multitude. Huwag niyo pong isipin, mag-i-invite ako ng marami, mag-i-invite ako ng ganyan-ganyan. Kahit ikaw lang pa lamang po. Kung wala ka pong cell group, ngayon, hanap ka ng leader mo na magdi-disciple sa'yo. Kasi po, ang pagbukas ng tahanan, hindi lang literal. Kailangan, spiritually, mayroong pagbubukas dyan. Yung tahanan. Kasi po ang ating katawan, templo po ng ating Panginoon. Kailangan buksan mo. Pa-disciple ka, paturo ka. At kung mayroong nagdi-disciple na sa'yo, pahalagaan mo yung mga nagdi-disciple sa'yo. Sapagkat ginagawa nila ang lahat para lamang ikaw ay maligtas. Amen po ba? So, gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, yung multitude, nasa iyo ang susi. Nasa bawat isa po sa atin ang susi. Si Bapang Bonnie, binubuksan niya po ang kanyang tahanan. At kung di, alam ko, kila ate ko, sabi nga ni Pastor, magbuklat ka rin. Kaya balaba, sana mag-manifest po, pag-pray mo, yung gagawa ng Lord, kaya katamong iglesia. Makihabi tamo po. Yung makalungkot po, ang nakakalungkot, bakit hindi dumarami ang GCIC? Hindi na nga dumarami, nalalagasan pa. Bakit kaya? Kasalanan na kasi ni Pastor, alayang anointing, alayang kay. Hali po, itutunay ta kasalanan tamo, tayo bubuksan kasi ta susi. Tamo po man yung kanan na ninong pa man tao. Amen po ba? Tingnan po natin ang ating sarili. Ano bang ginagawa natin para sa kingdom? Ano ba yung ginagawa natin sa ating tahanan? Paano ba natin binubuksan nito? Para sa multitude, para sa salita ng ating Panginoon? Kapag ginawa po natin yon, multitude is coming. Amen po ba? Tapos po, yung pangalawang puntos, sa pangalawang puntos na po ko, sabi ko nga po, parang, na sumobra po yata ako ng konti. Pero hindi po. Yung pangalawang puntos po, bakit po natin kailangan buksan ng ating tahanan? To disciple people. Kukunin ko po yung konting part ng message ni Kong Soydi last week. Kasi po, hindi po minsan nabibigyan ng diin yung disciple. Kapag ka po kasi binasa natin yun, win, go, ganun lamang po. Pero yung disciple nawawala. Kaya po natin bubuksan ang ating tahanan to disciple our community. Kapitbahay, kaibigan, buksan natin ang ating tahanan para sa ating mga kaibigan. Kung paano natin sila ini-invite, kapag mayroong kasiyahan sa ating tahanan, mayroong birthday, kapag ino-open natin doon talagang pinag-i-invite natin, dapat po ang ating tahanan, pag-invite din po natin to disciple our community. Minsan po iniisip natin, napakahirap naman nata ng ganyan, no? Minsan po, testimony lamang, no? Ulit sa mga disciple namin ni Pastor ng mga kabataan. Meron po, kasi po sa cell group namin doon, sila po yung pinagsasalita ko, yung parang pinag-e-exhort ko na. Tinitrain ko po kasi silang mag-disciple. Gusto ko darating yung time na nakikita ko sila nagdi-disciple na, hindi yung dinidisciple pa sila. Dumating po yung time na nagsasalita ang isang young people na si Brother Bonbon, no? Talagang senior niya po yung John 3:16. At napakaiksing message lamang po, no? Tapos sabi niya, Kuya Aris, sabi na, pasensya na, hindi mo nga ready kong message.
Ngayon mo pong kaikli, itang John 3:16 na. Tapos po, anyang mayari itang message na. Kukutangan ko lang po kasi nanong ikwayo kitang message, sabi ko. Ano yung nakuha ninyo dun sa message, sabi ko. Ano ba ninyo? Dito pa lang ako magtuturo. Yung isang young people na bago-bago naming dinidisciple, nasa 15, 16 siguro yung, Kuya Aris, sabi na, tinas niya yung kamay niya. Ako muna. Sabi niya gano'n. Ako muna, sabi niya. Tapos po, sige, ikaw, nangikuha mo kay message mo. Kaya message, alam mo ba ninyo, nung magsalita siya, ako kasi Kuya Aris, sabi na. Ako kasi Kuya Aris. Hindi po siya nakapagsalita. Umiiyak siya. Tapos biglang tumayo, Kuya Bonbon, I love you. Sabi ko, po kang Brother Bonbon, Brother Bonbon, naliway ng anointing mo? Samantalang niya ako man napagagang sumag-share ko, ako man napapagagaring resisye. O tika, pagagami, sabi ko. Makapangyari niya po yung salita ng ating niningin mo. Minsan isiman tamo na yung kasimpleng salita, pero tatarak ka rin puso daw. Ilan po kayang mga kabataan na yung puso nila naghahanap ng magdi-disciple, magtuturo. Naghahanap sila kung paano sila ma-disciple, maturuan. Kasi po ang totoo, yung kabataan na yon, si Bonbon, disciple niya yon. Tinuturuan niya, sinasabihan niya. Kasi po, ang totoo, nagsisimula na siyang uminom, manigarilyo. Simula pa lang ng mga po eh. Tapos pinagsasabihan siya ni Bonbon. Ilan po kayang mga kabataan na parang papunta na doon sa kapahamakan. Papunta na doon sa impyerno. Tapos kapag binuksan mo ang yung tahanan, bigla nagkaroon ng liwanag sa kanyang buhay. Ilan po kayang kabataan na mga ganun ang pwede nating ma-disciple sa kanya-kanyang tahanan natin? Amen po ba? Sabi ko nga po sa kanila, maraming mga kabataan ngayon doon sa Saudi, 13 to 15, nagsisimula na po sila sa bisyo. Nalulungkot ako kapag nakikita ko sila. Sabi ko po, Karela, kung mo pag ginaloka niyan, kapag hindi pa tayo gumalaw, kapag hindi pa tayo kumilos, ang mga kabataan na yan, mapapahamak sila, magbibisyo sila. Kapag yung sungay nila, napakahaba na, mahirap nang putulin. Ang isang tao kapag mahaba ang sungay, hindi mo na mapuputol yan. Pero habang tumutubo pa lang yan, putulin mo na yan, hindi natutubo yan. Amen po ba? Kaya sabi ko, Karela, mag-disciple na kayo. Iwin nyo na laret ang kabataan na balo nyo po, yung tutunay niya. Kabud na mo po, sabing Lord ka na ako ito. Dapat makanini, dapat makanyan. Hindi po, basta na lamang po pumasok sa akin na mag-uwi na kayo, mag-disciple na kayo kasi marakal na kabataan. Tsaka kumikilos na si Lord, sabi ko, Karela. Isang ko pag ginawa ka niyan, walang mangyayari, sabi ko. Ilang mga cell group na ang nasara dito, buksan natin muli. At dadagdagan pa ni Lord yan. At alam po ba ninyo, excited po ang mga kabataan na mag-disciple sila. Sobrang excited po nila, nag-invite po sila ng kabataan. 7 years old, 6 years old, dumating po yung mga kabataan na 6 years old. Disciple tala rin, Sunday school na rin eh. Harap po. Pang Sunday school na lang, sabi na. Dapat po disciple, tamo rin, ang 13 to 15, sabi ko. Kasi dala talaga yung Sunday school, then nga na ka rin, sabi ko po. Amen po ba? So, sa bawat isa po sa atin, no? Kaya po natin bubuksan ang ating kanya-kanyang tahanan to disciple our community. Disciple po natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kung hindi nyo po alam kung paano kayo magbubukas ng cell group o kung paano nyo bubuksan ang inyong tahanan, tumawag po kayo ng isang leader, kahit ikaw lamang, or ang inyong anak. Pa-disciple ka muna. Huwag mong isipin kung sino yung i-invite mo, kung ano yung gagawin mo. Hintayin natin kung ano yung gagawin ni Lord. Kung paano yung ginawa ni Lord dun sa cell group namin dun sa Saudi sa mga tatay. Bigla na lang pumapasok. Mayroon kasi silang nakitang mga pinto, bigla na lamang pumapasok. At nagpapa-disciple, nagpapasalamat sila sapagkat mayroong nagdi-disciple doon sa lugar na yon.
Yung puso nila talagang masayang-masaya sapagkat mayroong isang pastor, mayroong nagdi-disciple sa kanila. Huwag niyo pong isipin muna kung sino yung i-invite ninyo, kung ano yung, hintayin po muna natin. Kailangan po mayroong munang mabuksan bago mayroong may invite. Hanggat walang nabubuksan, walang may invite. Amen po ba? Kaya po ngayon, sa oras na to, ginigising tayo ng Panginoon. Buksan natin ang ating kanya-kanyang tahanan to disciple our community. Amen po ba? So last na lamang po, mabilisan na lang, no? Kapag ka po binuksan natin ang ating tahanan, blessings will flow sa ating kanya-kanyang tahanan. Hindi lamang po literally, spiritually, yung blessings po, ibubuhos ni Lord sa bawat isa po sa atin ng kanya-kanyang tahanan natin. Hindi lamang po dito sa mundong ito, ang pinakamahalaga po kapag binuksan mo yung tahanan sa kingdom ng ating Panginoon, yung yaman mo dun sa langit. Sabi ko nga po sa mga dinidisciple, magpakapagalta mong dakal pera, kining mundo ngayon talagang pagpagaranta mo. Eta naman dalaking langit yan, sabi ko. Kanya na eta na dapat joke po. Sabi ko, kailangan pagpagalanta mo, retang yuta mong idala ka rin, king langit. Ibigay tayo itang lakas tamo, ketang blessings king langit. Kasi tayo mawawala, sabi ko. Kaya po pa siya binuklat tayo, yung kaya katamong bale, blessings will flow. Hindi lamang po dito, kung hindi doon sa langit. Amen po ba? So sa umagang ito po, sa aking conclusion, nananawagan ng ating Panginoon. Gusto niyang ibuos ang multitude sa JCICM. Nung ipakita po ni Lord sa akin itong message na to, sabi ko mahirap, pero nung makita ko, mayroon palang gustong gawin si Lord sa iglesia natin. Kaso hawak-hawak na daw pala natin ang susi. Kailangan lang nating buksan. And multitude is coming. Revival is coming. Makibahagi po tayo. Disciple, people, our community, and the blessings will flow sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Sige po, pwede po ba tayong tumayo? Tayo po'y mananalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Jesus. You deserve the highest praises, Lord. Be ready. Merong ginagawa si Lord sa iglesyang ito. Kaya alam ko, ang bawat isa sa atin, nangusap ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang sikreto lamang, sabihin lamang natin sa ating Panginoon, Lord, gamitin mo ang buhay na to. Lord, gamitin mo aming mga kanya-kanyang tahanan sa iyong salita. Be ready, church. Sapagkat ang ating Panginoon, excited siya na kumilos sa iglesyang ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name. You deserve, Lord, highest praises in this place. The Holy Spirit is here in this place. His presence is overflowing in this place. Feel this presence. Feel the Holy Spirit. Hayaan mo ang Santong Espiritu, ang siyang kumilos. Tanggalin mo muna ang takot, pag-aalala. Kung hindi, sa oras na to, hayaan mo muna ang Santong Espiritu, ang siyang kumilos sa iyong buhay. Hallelujah, Lord. Come, Holy Spirit, in this place. Move in this place, Lord. Hallelujah. You deserve the highest praises, Lord. We will worship you in this place. We honor you in this place, Lord. Gamitin mo ang buhay na to sa iyong karangalan. Gamitin mo ang bawat isa sa amin na nandito sa iyong karangalan. Gamitin mo ang bawat isa na nandito sa iyong mga salita. Gamitin mo ang bawat isa sa amin na nandito
sa aming community, Lord. Magiging asin ng sanlibutan, magiging ilaw ng sanlibutan. At magwiwin at magdi-disciple po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord. Come, Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. We come before your throne. Yes, Jesus. As we give to you, we long to see your kingdom come and bring your truth to all the earth. Nations will cry out. Nations will cry out your name. Send us to your harvest, Lord, we pray. Yes. Hallelujah. By your Spirit, By your Spirit, Lord, we claim the nation. the nations Hallelujah. of the world for you, Jesus. Yes. Put down your reign, Holy Spirit, moving us today. By your Spirit, oh Lord, we claim the nations of the world for you, Jesus. By your word of truth, we're crossing over to win the Yes, Lord. for you. To win the lost for you, Lord. Hallelujah.
worship you, Lord, in this place. Yes, Lord. Holy Spirit, continue to move in this place, Lord. Continue to touch our hearts, Lord. Hallelujah, Jesus. I declare, Lord, compassion for the lost, Lord, sa bawat isa na nandito, Lord. I declare, Lord, revival in this church, Lord. I declare, Lord, multitude in this place, Lord. Gamitin mo ang iglesyang ito, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo ang iglesyang ito sa maraming mga tao na napapahamak, Panginoon. Gamitin mo ang aming kanya-kanyang tahanan, Lord, para sa iyong mga salita, para sa community, Panginoon. At nang sa ganon, Panginoon, ang aming mga kaibigan, ang aming mahal sa buhay, Panginoon, ay tunay na maliligtas at hindi sila mapapahamak. Lord, maraming mga tao dyan, Panginoon, na nangangailangan ng iyong mga salita. Kaya Lord, I declare, Lord, anointing and power, Lord, sa bawat isa sa amin na nandito. Whatever, Lord, anuman ang aming sabihin, Panginoon, ay tunay na magkakaroon ng kapangyarihan. Nang sa ganon, Panginoon, maraming mga tao ang mababago sapagkat, Lord, ginamit mo ang bawat isa sa amin na nandito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita, sa iyong message, Panginoon, even though ito'y napakasakit, Panginoon. But, Lord, namulat ang aming mga mata na tunay, Lord, ang aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon, umiingi ka po kami ng kapatawaran. Binuksan namin sa walang halaga ang aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Ipinapakita mo sa amin ngayon na kailangan ang aming kanya-kanyang tahanan bubuksan namin sa iyong kingdom, sa iyong mga salita. At nang sa ganun, Lord, maraming mga tao ang makakakilala sa iyong dakilang pangalan. Lord, we are so excited, Lord, sa gagawin mo sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Lord, compassion, Lord, sa lost, sa bawat isa po sa amin na nandito, Lord. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita na tunay, buhay na buhay, Panginoon, at gumigising sa bawat isa sa amin. Lord, sa oras na to, tanging iling lang po namin, gamitin mo ang buhay na to sa aming community, Panginoon. Sapagkat responsibilidad po namin sila. Sapagkat alam po namin, Panginoon, darating yung time itatanong mo sa amin, anong ginawa mo sa iyong kaibigan? Isinyar mo ba ang aking salita? Alam po namin, Panginoon, darating yung time tatanungin mo ang bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa oras na to, patuloy. Gusto namin, kapag dumating yung time na yon, sasagutin ka namin, Panginoon. Binigay ko yung the best ko, Panginoon, para i-share ang iyong salita. Binuksan ko ang aking tahanan para sa iyong salita. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito na tunay, nangusap ka at kumilos ka. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat. Sa tayong pangalan mo aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Yes, Lord. Sige po, makaupo po ang bawat isa. Pwede po ba nating ipanalangin sa umagang to, Sister Rowena Castorillo? Sige po, tayo pong lahat tayo yukot manalangin. Lord, sa umagang to, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming kapatid, Sister Rowena Castorillo, na sa ngayon po ay nasa ICU due to stroke and blood clot po sa kanyang brain, Panginoon. Lord, we declare healing right now in the mighty name of Jesus. Lord, let your miracle flow sa buhay po ng aming kapatid, Panginoon. And Lord, alam po namin ang kagalingan na siya pong matatanggap niya sa umagang ito, Panginoon. Nasaan man po siya, Panginoon. And Lord, alam po namin, Panginoon, simula ulo hanggang kanyang talampakan, Panginoon, inyo na po itong hinipo, Panginoon. And Lord, alam po namin, Panginoon, ikaw ang siyang gagawa ng miracle sa kanyang buhay sa umagang to. Kaya Lord, maraming salamat po. And Lord, sa ikalawang bahagi po ng aming pagsamba, ang aming pong pagkakaloob, Lord, ikaw siya magpala sa bawat kamay na magkakaloob sa umagang ito, na Lord, may kagalakan at katapatan sa aming mga puso. And Lord, ikaw siyang patuloy na magpala sa kanila, O God. Alam po namin, Panginoon, na lahat ng magkakaloob, Panginoon, iba yung pagpapala, ibibigay mo sa kanila, Panginoon. And even sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan mo nga po ang bawat isa sa amin na nga po'y makauwi na ng matiwasay sa kanya-kanya po naming tahanan at pupuntahan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yes, Lord.
has come, my darkest